Hello mga kapatid, magandang araw po. Ako si Melanie Reyes, 26 years old. At um, dahil nabanggit po ng brother na nangangailangan nga po ng mga makikipagtulungan sa self-media, nais ko din ng subukan na makipagtulungan sa gawain na ito at gusto kong maranasan din na mas maunawaan pa ang maraming katotohanan. So, ako po ay 5 years na dito nung natanggap ko ang gawain ng makapangyarihang Diyos. At sa pagsunod ko sa bagong gawain ng makapangyarihang Diyos, ang dami ko pong naunawaan. At napakaraming katotohanan ang nagawa ko na din na mabasa, lalo na nakilala ko at naunawaan ko ang kapangyarihan at ang gawain ng ating makapangyarihang Diyos. Naging malinaw din sa akin ang realidad at ang buhay kung saan talaga makakamit ng tao ang tunay na kaligayahan. Dati, iniisip ko rin mga kapatid na pera ang makapagbibigay ng kaligayahan sa tao. Maging ang mga material na bagay dito sa mundo. At unti-unti habang binabasa ko yung kanyang mga salita, napagtanto ko na, nako, pansamantala lang pala talaga ang mga material na bagay dito sa mundo. At hindi ito makikipagbigay sa atin ng tunay na kaligayahan. Minsan, basa ko ang maraming salita ng makapangyarihang Diyos, lalo na nung yung mga salita tungkol sa realidad ng buhay ng tao at kung paano tayo dapat mamuhay ayon sa mga itinakda ng Diyos. Naunawaan ko na ang pakikipagsapal rin sa mundo at pakikisabay sa uso, makamit ng kalayawan at kasiyahan at magkaroon ng mataas na sweldo o magandang trabaho ay mga bagay na nais matamon ng mga tao. Kagaya ng kasikatan, kayamanan, na-realize ko habang binabasa ko yung mga salita ng Diyos na ito pala yung mga filosofiya na ikinintay sa atin ni Satanas. At ang mga bagay na ito ang tunay na nagpapahirap sa tao. Ito yung naging dahilan kung bakit din maraming tao ang nabubuhay ng hungkag at bulag. Naging dahilan din ang mga ito upang mailayo ang puso nating mga tao sa Diyos dahil mas nagtutuon tayo ng pansin at nagpo-focus sa paghahabol ng kayamanan, kasikatan at saka katanyagan. Maraming tao ang nangangarap na maging tanyag at maging matagumpay. Isa ako doon dati. Ngunit hindi natin napapansin o hindi nila napapansin na ang kapalit nito ay maraming pagdurusa. Alam natin na kung gusto nating maging mayaman at maging sikat o magkaroon ng katanyagan sa buhay, hindi lamang pisikal na paghihirap ang dapat nating isaalang-alang dito, kundi maraming pagsisikap at pagod. At ang paghihirap pati sa ating puso at isipan. Dahil dito, hindi natin matatagpuan ang tunay na kapahingahan at kasiyahan. Minsan nabubulag tayo at iniisip na kapag nakamit natin ang maraming material na bagay, nakukuha ng maraming pera at nakakakuha o nabibigyan natin ng lahat ng mga pangangailangan ng ating pamilya ay doon natin makakamit ang tunay na kaligayahan. Ngunit habang nakikita ko ang mga sikat na artista at mayayamang tao na tila nasa kanila na ang lahat, lalo akong napapaisip kapag narinig ko din na may mga balita tungkol sa ilang mga artista na nawawalan ng pag-asa, napapagod sa buhay, kaya tinatapos nila ang kanilang buhay. Sa pagsunod ko sa makapangyarihang Diyos, para sa akin, nagawa kong ganap na malinaw na makita at magpapatunay na ang tunay na kaligayahan ay hindi matatagpuan sa material na bagay. Kagaya ng nabasa ko sa Biblia dati, sinabi ng Panginoong Jesus, sapagkat ano ang pakikinabangan ng tao kung makakamtan niya ang buong sanlibutan at maiwawala naman niya ang kanyang sariling buhay o anong ibibigay ng tao na katumbas ng kanyang buhay. Napagtanto ko, ano nga ba ang mapakinabangan nating mga tao? Sa material na bagay at sa mundong ito kung mawawala naman ang ating buhay. Nabasa ko din ang mga salita ng makapangyarihang Diyos. Sabi ng makapangyarihang Diyos, sa loob ng mga dekada ng libo-libong, sampu-sampung libong taon, hanggang sa ngayon ay inaaksaya ng mga tao ang kanilang oras sa ganitong paraan na walang sino man ang lumikha ng pinakamagandang buhay sa lahat ng buhay ng tao na nakatuon lamang sa pagpapatayan, pakikipagkaira para sa kasikatan at pakinabang at nagpapakanalaban sa isa't isa. Napakadilim ng mundo. Tama talaga ang mga salitang ito ng makapangyarihang Diyos. Dito sa mundo, pera, katanyagan, ito ang mga maling pag-iisip na ikinintay sa atin ni Satanas. At iniisip din natin na nasa mga kamay natin at sa palad natin ang kapalaran natin. Iniisip din ng karamihan na sariling kamay ng tao ang kanyang kapalaran ang kumukontrol sa puso ng tao. Kaya naman, ginugugol ng mga tao ang lahat ng kanilang enerhiya mula sa pagkabata hanggang sa pagtanda para lamang makamit ang mga bagay na ito. Hanggang sa dumating ang panahon na nagkakaroon sila ng sakit at nagdurusa. Doon lang nila naunawaan ng lahat ng kanilang pinagpaguran ay maaring walang tunay na kabuluhan. Maaari pang maubos ang lahat ng kanilang pinaghirapan dahil lamang sa isang karamdaman.
'Di ba napakasaklap nito? Lalo na kapag umabot ang tao sa ganitong kalagayan. Para bang wala na siyang makapitan. Madilim at hungkag. Litong-lito. Napakasaklap kapag umabot ang tao sa ganitong kalagayan. Minsan, may mga nakasalamuha akong tao na may sakit sila at ginugol nila ang buhay nila sa walang humpay na pagtatrabaho para makamit ang malalaking bahay, makakuha ng sasakyan at maibigay ang kanilang pangangailangan para sa kanilang pamilya. Pero kapalit noon ay ang kanilang kalusugan. Habang nakaratay sila sa ospital o nakaratay sa banig ng kamatayan, nababanggit nila na parang walang saysay ang lahat ng kanilang pinapaguran. Para bang wala siyang makapitan, madilim at hungkag at itong-ito siyang matapos gugulin ang buong buhay niya para sa mga bagay na ito. Nagawa kong mapagnilayan ulit itong mga salita ng makapangyarihang Diyos. Unti-unti ko talagang nakilala at unti-unti kong napatunayan na ang mundong ito ay isang nakakapagod na proseso habang nabubuhay tayong mga tao. Naunawaan ko kung paano kinokontrol ni Satanas ang buhay ng tao, kung paano nito nililinlang at pinapahirapan ng tao, at kung paano nito inilalayo ang mga tao sa Diyos. Kaya naman hindi ako nagsisisi na sumunod sa Diyos at gawin ang aking tungkulin. Nakikita ko rin ang ilan sa mga kaklase ko dati na nakarating na sila sa iba't ibang bansa. Nakapagtamo ng maraming kayamanan, nakapagpundar ng sasakyan, at ang iba sa kanila ay mayroon na rin mga asawa at pamilya. Nakikita ko kung gaano sila kasaya sa kanilang mga litrato. Ngunit kapag nakikita ko rin ang aming mga group chat, nakikita ko kung gaano sila nagrereklamo dahil napapagod sila sa buhay. Nakikita ko na pansamantala ang mga nakakamit ng tao dito sa mundo. Sa kabila ng kanilang mga maraming nakamit at nagawang matamo sa mundong ito, nakita ko na nabubuhay din sila sa maraming kalituhan at nagdurusa. Kaya para sa akin, nagpapatunay ito na kahit makamit ng isang tao ang kanyang mga pangarap, magkaroon ng katanyagan, kayamanan at makarating sa mga lugar na matagal na nilang pinapangarap, maaari pa rin manatiling hungkag at balisa ang kanilang puso. Kabaligtaran nito ang naranasan ko. Hindi ko man tinahak ang landas sa pagtatamo ng katanyagan, kayamanan, asawa at malaking sweldo, napakalaya naman ng puso ko. Nararamdaman ko ang tunay na kalayaan. Hindi ko talaga ito maipinta. Nagagawa ko din makapunta sa ibang lugar para maipalaganap ang ebanghelyo. May parating ang magandang balita. Maaring wala akong natatamo na kahit anumang salapi. Masasabi ko na ang mga nakakamit ko dito ay mas mahalaga. Pinakamahalaga. Malaya ako sa maraming problema at hindi ako nakatali sa paghahabol ng mga material na bagay. Nananampalataya ako sa Diyos at ipinagkakatiwala ko sa Kanya ang lahat. Sa tulong ng mga kapatid, nagagawa ko din na maglakbay sa iba't ibang lugar kasama ang Diyos. Hindi ako natatakot at hindi rin ako natatakot na posibilidad na bumagsak anytime dahil alam kong nandiyan ang Diyos at maasahan. Malaya ang puso ko. Nakakatulog ako ng mahimbing at nagagawa kong magising ng mahimbing din dahil ipagkakatiwala ko ang lahat sa Diyos. Para sa akin, ito ang biyaya ng Diyos at ito ang tunay na kayamanan na tatamo ko habang sumusunod sa Kanya. Hindi ito mapapantayan kahit makapunta pa ako sa iba't ibang lugar, magkaroon ng maraming pera o makuha ang approval o paghanga at matataas sa pagtingin ng ibang tao. Minsan naisip ko rin kung tinahak ko ang landas ng mundo, maaring magkaroon ako ng pamilya. Maaring mas dumami din ang aking mga kaibigan at kakilala o may mga taong tumingin sa akin. Ano man yung maging successful ko sa buhay. Ngunit, kahit ganoon, hindi pa rin magiging panatag ang puso ko. Kaya naman, naisip ko pa rin kung bumagsak ako, ano lang ang magiging tingin nila sa akin. Ano na lang iisipin nila? Baka isipin nilang talunan ako. Dahil sa ganitong pag-iisip, mapipilitan akong magpakapagod din at magtiis ng gusto para lamang mapanatili ang aking reputasyon at ang magandang tingin ng ibang tao para sa akin.
Kung gayon, di ba nabubuhay din ako sa isang mahukag na buhay? Kaya nagpapasalamat talaga ako sa makapangyarihang Diyos dahil nagawa niyang maipakita sa akin ng tunay na kaligayahan. Maraming salamat sa makapangyarihang Diyos. Ito lamang ang maibabahagi ko. Maraming salamat.